Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karong Huwebes Pizza 12 sa buwan sa Pebrero tuig 2026. Sangan sa ako ang partner nga si Attorney John Destacamento. Ako yung alagad sa kanginan Malu Inocando Tabar. Uban nimi sa alas 9 karong buntaga sa ato ang programang Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Dita maglangan ato dayong ipadangat ato ang latest weather update. Gikan sa Pag-asa Mactan, Sir Jomar Aclarino. Good morning. Yes, ma'am. Good morning sa tanan ug sa aton tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Surely nakaapekto silangan bahin sa Southern Luzon o diha sa may silangan bahin sa Visayas, lakip na ang portion of Western Visayas o diri sa Negros Island region. Samtang diri sa Central Visayas, atong weather condition is generally fair weather tungod kini sa easterly. So naay chances gihapon na makasinati ang pag-akpat na mga pag-ulan ug kining mga localized thunderstorms. Hinay nga to na sa kasarangan na hangin masinati sa Central Visayas ug ang kadagatan malinawon nga to na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 24 to 30 degrees Celsius, haring adlaw mosalop alas 5:52 sa hapon, dagat motaob sa alas 6:03 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:14 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Clarin. Daghang salamat Sir Jomar Aclarino ug maayong buntag niyo tanan dinas Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, 19-hour delay blurs Pajarillo sobriety. Sa Super Balita sa Sunstar, naabtag 19 ka oras una gi liquor test. Sa The Freeman, after years of delay, CCMC works move forward. Sa Banat News, sa The Freeman, lifetime ban sa driver's license girekomendar sa LTO. Sa Philippine Daily Inquirer, DFA says China travel ban doesn't help build ties. Sa Philippine Star, Chinese envoy tells Philippine government, let's talk. Sa Manila Bulletin, Marcos says no ghost or substandard classrooms under DepEd LGU deal. Ug sa Tempo, domestic rage turns deadly. Mga itong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik, among ipadangat itong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ma, wala na yung data, ma. Palod, ma. Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home.
Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy, karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, mga dagkong opisyal sa Sugbo miduyog sa kasubo human mabiktima sa hit and run ang batan-ong negosyante nga si Kingston Ralph Cheng. Usa niini si Mayor Nestor Archival kinsa nangusog nga angay magbaton og breath analyzer ang atong mga tambalanan. Ang kasayuran ni ni Gia Navarro. Usa si Cebu City Mayor Nestor Archival sa mga miduyog sa kasub-anan sa pagtiliwan sa negosyanteng si Kingston Ralph Cheng kinsang biktima sa hit and run sa Barangay Banilad. Sing statement nga gipagawas niya Martes sa gabi, nakita sa mayor nga kinahanglanon ang subsob nga investigasyon sa otoridad human masayod sa bating gidangatan. May numdumang gituuhang gibanggaan ni Sean Parillo si Cheng nga nalagpot sa dalan gumikan sa kakusog siyang pagmaneho. Nasayra ni Archival atol sa haya nga nadugayan ang toxicology test. Kang Parillo gumikan sa kalimitado sa mga kaimanan sa ubang tambalanan mao nga nagdegatibo sa ilim nung makahubog. Di ba mamatay ana? So, dinhi sa tibuok Cebu, atong naibawaan, wala di ay equipment nga ni ana. Okay? Now, the best thing that we could do right now, being lessons learned, we need to have that. Ipanawagan niya ang transparent nga investigasyon sa PNP ug ubang tinugyanan sa balaod aron hayan makabot sa pamilya ang hustisya. Ang the family kaya nag-uulyot sila. And they're just trying to say na, how long? Nangutan na siya. How long? Of course we will. Ako siyang giingnan. We will go through amo gining tutukan. Ipadangat usab pinagi sa social media ang panawagan sa ubang mga opisyal human nasubo sa kamatayon ni Cheng. Apil nini si Cebu Governor Pamela Baricuatro nga nanawagan og hustisya ngadto sa batan-ong negosyante. Samtang gikasubo sa Cebu Chamber of Commerce and Industry, pinagi silang statement, ang kamatayon ni Cheng gumikan sa nimong kontribusyon sa natad sa patigayon. Nanawagan usab ang grupo sa mga negosyante sa local ug national government nga pakusgan pa ang kampanya alang sa mas luwas nga pagbiyahe sa karsada. Gikan kini sa striktong pagpatuman sa mga lagda sa trapiko hangtod na sa mga infrastrukturang makatabang sa kaluwasan alang sa mga driver ug pasahero. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, blessing ug turnover sa bag-ong gi-renovate nga Lapu-Lapu City Fire District Building, gipahigayon ang LGU mo'y nagpundo og 26 milyones pesos alang sa pagpaayo niini human kini maguba niadtong tuig 2021 tungod sa bagyong Odette. Mga detalye sa report ni Crystal Joy Felerca.
Gipahigayon kaganihang buntag ang turnover og blessing sa bag-o lang gi-renovate nga Lapu-Lapu City Fire District Building sa Barangay Gunob. Nitambong si Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Nel Quanchu, ang Deputy Chief for Operations sa Bureau of Fire Protection o Regional Director Fire Chief Superintendent Fred L. Trajeras Jr. Ang maong building naguba niadtong bagyong Odette sa tuig 2021. Matod ni Mayor Cindy Chan nga ang syudad mo'y nagpondo og 26 milyones pesos para sa pagpaayo niini gikan sa disasters fund. Give importance gyud sa ato ang safety sa ato ang upunganons, no? So we invested with the help of the Bureau of Fire. You help they design it actually para sa ilang use gyud. Nibutyag usab si Fire Superintendent Arnel Abella, ang District Fire Marshal sa Lapu-Lapu City Fire District, nga sa ilang bagong pasilidad gitinguha niini nga adunay saktong kapahuwayan ang mga bombero ug aduna na usab kini dental clinic. Male quarters kasi especially ang mga need kayo ang atong mga responders nato nga proper good ang ilang mga facilities, ang ilang especially ang sleeping nila, ang tulugan nila nato dire. And aside from that, natay nag-assist naman lang ato ang dental service. Sigun pa ni Fire Chief Superintendent Quanchu nga ang mong bag-ong na-renovate nga building usa sa pinakadakong fire station sa tibuok nasud. Samtang ato sa mensahe ni Congressman Junior Dahong Chan, nibutyag siya nga nangayo na usab siya og fire truck ladder ngadto sa BFP Chief. Butang usab nga nakita ni Quanchu nga mahinungdanon nga adunay fire ladder truck ang Lapu-Lapu City isip usa ka highly urbanized city. For me, if we talk about the fire science, I think it's very ideal na na-adjoy fire truck ladder ang Lapu-Lapu City Fire District kay tungod daghan na ang dagkong building is a very booming local government unit na makita nato na few years from now there will be skyscraper na itaod, and very ideal kay tungod ang sunog karon makita nato sa mga laing lugar, ang sunog sa mga tag-as na building naglisod jud ang atong mga bumbero. Dugang usab niya nga personal usab niyang ipadangat sa BFP Chief ang maong hangyo sa kongresista. Sa pagkakaroon, ang Lapu-Lapu City Fire District adunay collapse structure search and rescue truck ug 18 ka fire trucks. Sigun pa ni Abella nga nagkuwang pa sila sa fire trucks, apan gipasalig niya nga taliwa sa kakuwang, makaresponde sila kung adunay alarma sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa dugang balita, syudad sa Mandaue migahin og 100 million pesos pagpatiwas sa flood control project sa sapa sa Butuanon diha sa Barangay Paknaan. Dugang 25 milyones pesos usab ang gigahin alang sa desilting sa sapa. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gikatakdang sugdan ang flood control project sa sapa sa Butuanon sa Sitio Talong, Barangay Paknaan. Pagtiwas kini sa wala pa mahuman nga riprap sa lugar. Matud ni Attorney Gonzalo Maligon, ang City Administrator, nga adunay plano ang Department of Public Works and Highways apan dili na magpaabot ang syudad. Hinungdan nga migahin og 1.2 milyon ka pesos nga pondo aron mapatiwas ang proyekto. As long as makakita sila, we're transparent, na mo nga itong gibuhat, angin that amount dili gyud na siya regular diha, no? Kay kung subayo na to ang 11 kilometer stretch na Butuanon River, if I'm not mistaken, murag 11 billion, 10 billion pa ba needed, ana. Pero wala man tayo na kwarta. So ang ato lang diha kanilang yung lowest lying areas diha sa Butuanon River. Gikabalakan sa mga residente ang wala pa mahuman nga riprap sa lugar. Hilabi na kung mag-uwan tungod mo sa ang tubig hinungdan sa pagbaha. Gawa sa pagpatiwas sa riprap, nitagana usab og 20 milyones pesos ang syudad aron sa pagpahigayon og desilting sa mga sapa. Depende sa i-recommend sa engineering kay gamay ra man ang di man nadako kay kantidad, but at least ang city, ang bagong administrasyon na mga new strategies ba. Tinguha nga makatabang nga maminusan ang pagbaha kung adunay pag-uwan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin, mga kanhi Pogo Hub ug BPO gitinguha nga gamiton ng mga eskwelahan samtang plano alang sa itukod nga 26,000 ka mga lawak sa ringan ning tuiga gitinguha. Ang kasayuran ihatod ni Randy Gurion. Gitinguha nga matukod sud ning tuiga ang moabot sa 26,000 ka mga lawak sa ringan lukop nasud. Kini aron mahunong na ang school shifts nga naghatag og kalisod sa mga tinunan ilabi na kadto mga nagpuyo layo sa mga tunghaan.
Lakip sa gisugyot ni Senate Committee on Basic Education Chair Senador Bam Aquino ang repurposing o paggamit sa mga nabakante nga Pugo Hub, mga wala nagamit nga mga BPO office o mga gisirang pribadong tunghaan sa nasod. Kung meron po kayong mga building na tingin po ninyo pwede pong magamit, no? Mga private school na nagsara, baka may mga lumang Pogo dyan na wala ng tao, no? Hindi ko alam, no? Baka may mga building po dyan na pwedeng outright bilhin. Pwede rin po yun. We've included that in the special provision as another modality. Atol sa pagdungog sa Committee on Basic Education, gihimugatan ang classroom shortage lukop nasod nga moabot sa 165,000. Tungod niini, gimanduan ang Department of Education, DepEd, Department of Public Works and Highways ug pribadong sektor nga moaksyon aron makuha ang target ilabi na sa pagpangita og lugar nga katukuran niini. Kailangan po nating magsama-sama para magtayo ng mga silid-aralan para sa estudyanteng Pilipino. Nasa kasalukuyan ay nagsishifting, nagsisiksikan sa mga classroom or nagkaklase sa mga pasilyo sa labas ng eskwelahan or nagsishare ng mga covered courts kung saan back-to-back sila. Gitutukan karon sa sektor sa edukasyon ang paggamit sa mga asset ug mga dapit nga gisakmit sa gobyerno sama sa mga kanhi Pugo Hub aron magamit nga education facility nga kinahanglang mahasubay usab sa legal nga proseso. May nakalaan na 67.9 billion pesos para sa classrooms. Ang goal po natin ay makapagpatayo ng at least 25 classrooms ngayong 2026. At the minimum, we want to see 26,000 classrooms started in 2026. Mahalaga na makita natin na nagagamit ang pondong ito na nagagawa ang mga classroom sa tamang presyo, sa tamang paraan at sa tamang panahon. Una niini, namahayag ang Department of Education nga mulanat pa og unom ngadto sa 10 ka tuig una hingpit nga matuldukan ang problema sa kakuwang sa classroom, mao nga may pasidaan ang senador nga ang 2026 mao'y magsilbing critical turning point aron solusyonan ang krisis sa edukasyon. Randy Gurion, CCTN News. Sa atong katapusang balita, katukuran sa ika-4 hangtod sa ika-6 nga andana sa Cebu City Medical Center kung CCMC building hingpit nang ipadayon. Naninguha ang Cebu City Government nga mahuman ang interior portion sa maong tambalanan karong Disyembre 2026. Ang kasayuran ni Hatod ni Gia Navarro. Salamat ug congratulations sa tanan. Let the work begin. Hingpit ng gipadayon ni Mayor Nestor Archival ang pagpatiwas sa ika-4 hangtod ika-6 nga andana sa Cebu City Medical Center kuyog ang mga elected ug ubang local officials sa syudad. Gisugda na ang Phase 5 sa katukuran sa tambalanan diin ang kontrata nini nagkantidad og 700 million pesos. Tiwason na lang ang interior portion sa maong ospital. Ubo sa kasamtangang kontrata, kinahanglang mahuman ng Phase 5 sa CCMC building karong Disyembre 2026. Aron magamit kini ngadto sa publiko labing sayo karong Enero 2027. Gilagway ni Archival ang pagpadayon sa mong proyekto isip katumanan sa tinguha niya sukad sa pagsugod siyang termino pagkamayor. Ilabi na nga laumang madugangan pa og hospital beds aron atimanon ang ubang mga masakiton. Atong ibutang gyud sa mga beds nga usahay ang usa ka bed tagtulo. So kung na 50 beds nga, of course, tagtulo, na 150, you have another 100. So we have 250 or 300 usahay na angay raunta sa 150. Isiguro nilang Archival o ang contractor nga Dakay Construction nga magpadayon ng paghuman sa sulod nga bahin sa CCMC hangtod nga magkabot ang iyang target completion. Kami Mauricio Locobon, and we are here to serve. And we are here to make sure to serve faithfully. Hatag ano sa bupagtagad ni Archival ang operasyon sa mga community hospital sa Dakbayan aron atimanon ang mga pasyenteng adunay gamayng balatian. Gitasan usab niya ang City Health Department, konseho ug barangay officials nga pondohan ang ilang mga barangay health centers. Kini aron kalikayan ang pagdagsa sa mga pasyente sa CCMC ug ubang tambalan ng iya sa gobyerno. Because that's also a campaign promise nga ang atong guba ato gyung pangitaan og pagi nga mahimong makaserve sa atong first and secondary patients. Ian Navarro, CCTN News.
Mao katong mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita ang uban kagahapon sa mga balita sa Sayri 47. Sa atong pagbalik atong mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Your path to a new start. Nutrition, Exercise and elimination. water, Sunlight. temperance, Air. rest and recreation. And most of all, Trust in God. Learn from our doctors. Be blessed by the testimonies of our overcomers. Ang inyong programa, Alam sa may sakit, walay sakit, ug dili ganahan magkasakit. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. New Start, OzoneMed Health and Wellness Talk. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick
Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hapon nga tigulang og hubakon, sugot siya kay iya lang hokhokon, og iya lang oto-otoon. Ay pas Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ning tungura atong unahon paghisgot kining nagdako na nga isgutan na no human sa adtong deadly nga vehicular accident diha sa Barangay Banilad sa Dakbayan sa Sugbo kami kala sa kinabuhi sa usa ka batan-on nga negosyante. Kini tungod kay dunay mga nanggawas nga developments kagahapon no the previous day diha man gitoy giingon nga murag nagubot ang mga tao kay di ko nahubog unya maudi ay kay dugay dae kaayo na dangad to sa kuano adugay kay na check ang kining maong suspect or katong nagdrive sa sakyanan nga nakabangga og nakapatay sa batan-ong negosyante nga si Kingston Cheng. So subay usab niini ang Land Transportation Office gusto nga mopatuman og lifetime ban niining kining Sean Pajarillo no. Matud sa Land Transportation Office ilahang iduso karon ang pag-revoke o pagpatuman og lifetime disqualification sa lisensya niining 21 anyos nga nagdrive sa sakyanan nga nalambigit niining fatal nga hit and run incident dinha sa Barangay Banilad Dakbayan sa Sugbo bisan pa man or taliwa pa man sa findings sa kapulisan nga wa nagka dimao no ang intoxication findings sa atong kapulisan gikan sa initial assessment sa Land Transportation Office. Si LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilao sa usa ka press conference gipahigayon kagahapon ni rekomendar nga kansilahon ang lisensya sa nagdrive sa maong sakyanan nga si Sean Andrew Pajarillo over what he described as a grave violation of road safety laws sa Pebrero 8 nga insidente nga mikalas sa kinabuhi sa batan-ong negosyante nga si Kingston Ralph Cheng. Matud ni Lacanilao, hindi na yung lasing ka na, nakadisgrasya ka pa ng ibang motorist tapos nakapatay ka pa ng inosenteng tao ng ganun-ganun lang, ay hindi ako papayag doon.
Kini mo'y pamahayag nila kanilaw kinsa midugang nga ang driver nagpakitag strong indication nga nagdrive ni under the influence of alcohol base sa ilahang initial investigation. Wala kunoy katungod ang ingon anang klase nga tao nga magmaneho sa atong kadalanan. Sakto sad, mo agree sad ko ana kay asam sa ding ginikanan aning mga bataan niya unsang klase nga mga amigo ang naa ka nga tugtan man kang musakay ka anang imong sakyanan nga miresulta na naon pagkakala sa kinabuhi. Ang uban lagi mo ingon og di lang maot ba nga may tatog ikaw lang ang naangol, ikaw lay naunsa diha. Bawa ka nangamong og mga inosenteng mga tao. So, sakto ni ang giingon pod sa LTO, uy, why katungod? Para nako, I said yesterday, I will say it again. Driving is a privilege. Mo bitang mukuha kag lisensya ana para matugutan ka nga mag-drive ka diha kay di sad na mahimo nga bisag kinsa na lang pwede mo drive, di ba? Pero mao lagi ang chika ba wa kuno ni lisensya bataa. Aw di na din ni bata oy tiguwang naman ni kay 21 anyos naman ni. Sakto naman ni kabuot. Pero mao na no ang giingon sa LTO nga way katungod walang karapatan ang ganyang tao na magmaneho sa ating kalsada. Matud ni Lakanilaw, ang registered owner sa maong sakyanan will also be held accountable over the incident. Ang LTO Central Visayas niluwat nag-show cause order batok ni Pajarillo ug nagpatuman og initial nga 90 days nga preventive suspension sa iyahang lisensya o gipaubos na sab ang maong sakyanan sa alarm status. Ang ahensya nitumbok sa posibleng kalapasan sa Section 48 sa Republic Act 4136 or reckless driving, being unfit to possess a driver's license, and driving under the influence of alcohol or dangerous drugs in violation of Republic Act 10586. Matud nila kanilaw ang LTO, muhingusog pa sa pagpatuman sa ilang anti-drunk driving campaign aron maminusan ang mga aksidente nga susama niini. Siya midugang ngayang gimanduan ng LTO Central Visayas nga i-increase pa ang presensya sa mga enforcer sa kadalanan in coordination sa ato ang kapulisan. Si LTO 7 Officer in Charge Director Francisco Franz Ranches Jr. ni pahinumdum sa mga motorista that road safety is a shared responsibility. We urge all drivers to strictly follow traffic rules, drive defensively, and always remain alert and sober behind the wheel. A moment of recklessness can result in irreversible tragedy. Matud ni Ranches. Ako sang pangutana ani ba? Katulagi no, ang friends sa kung tinuod man ga ito ng nanggawas nga same night tong nahitabo kaning iyang picture karon nga diha siya sa core, diha sa Asmara, sa Banilad. Kung tinuod man nga maugyud nang gabi una before nahitabo ang insidente, mga nanggawas na nga naman gitugtan pa man in town oy nga mo drive ngano gitugtan pa man nga mo uban niya kani iyang kauban unsay imong gibuhat nagvideo ra ka niya imo pang gipasagdan nga pasakyon. I think you should also be held liable kay kanang naka-contribute man ka wa man ka nakapugong niya nga di siya mo drive unsa man imong gibuhat nagvideo ra hinuon ka di ba? So kaning ninggawas karon video ni sa Cebu Daily News CDN Digital nanggawas ni kagahapon mausad ni akong gi-share nimo gahapon del katong mga naanay daghang nang hatag og mga kopya sa video ba kani sa kuan man sa parking area naman so kung ma-establish nga kani mauni nga same night nga nahitabo ang aksidente kanang lalaki nga nag-itom I don't know kinsa nang bataa or kinsa na siya I think he should also be held liable no sa klase ka nga amigo kuyog mong inom unya paghuman kay baw ka nga di na gay nakalakaw og tarong ang imong gibuhat nagsige pa nung kag video ya imo pang gipasagdan so ikaw duguan pud na imong kamot apil pud na imong kamot nga nakay natampo sa nahitabo na anang imong higala sa maong insidente no so contrary to LTO's assessment ang Cebu City Police Office niingon nga si Pajarillo negative for alcohol dito sa Tambalanan sa pagkaunsaa di ay nga dugay sa day kay na check. So usa ka formal hearing is scheduled on February 17 sa LTO 7 Operations Division
sa ilang buhatan DSN Bacalso. Si Pajarillo ug ang registered owner sa maong sakyanan nga iyang gigamit sa aksidente or sa insidente, gimanduan nga mopakita og moduso og written explanation to show cause nga nung iyang lisensya dili angay i-suspend or revoke kana kung napasad siya'y lisensya. Base sa initial report, si Pajarillo kinsa nag-drive og sports utility vehicle, unang niigo sa usa ka nakapark nga sedan ug miiskapo sa maong dapit. Samtang niiskapo, iyahaning naigo si Cheng nga naglakaw diha sa Paseo sa Ternino sa Barangay Banilad, Cebu City ug declared kini nga dead on arrival sa Tambalanan. So kani nga CCTV nakita murag parking area man ni sa Giuseppe na kuan pizza place diha sa Banilad. So makita sad nimo dinha ang actual gyud nga pagkaigo pud no sa iyahang sakyanan perting kusuga. So kana daghan man ang CCTV din ang dapita. Na, I hope no nga kanang justice will prevail over this case. Ang uban moingon nga nganong kana man gyud kadaghag nabanggaan, kadaghag namatay. But di ba kanang para nako di ba sad mas maayo sad nga tanan kutob sa mahimo. Tanan nga magkiat lang dihas daan mo drive nga nakainom angay pahamtangan og silot kay in the first place dili man sagid mo dapat mo drive kung nag-inom mo or kung mag-inom man gay mo ay mo pagdagsakyanan or dato man ka mo pag mo driver, di ba? So matud pa na corner ni human siya na tuwad na iyang sakyanan didto sa ibabaw nga bahin sud na sa village. So I hope no nga maangkon gyud sa hustisya sa pamilya sa namatay ang hustisya kabahin aning maong insidente. Yaari ta sa dugang hisgutanan, ikaduha na tong hisgutan kining pagkuan na pod pagsalida na pod sa Pilipinas. Oy naunsa naman ta oy murag ni drop na gyud kunog samot ang ato ang ranking sa Pilipinas sa World Corruption Ranking for the third straight year. Sus kanang ug naa man gaytay expertise no hinaut lang unta di lang in town corruption. Oy in town mauwaw ta kung atong basihan ang mga balita karon ang ato ang mga nag-viral. Way disiplina kay mo drive nakainom or mo drive nga hubog. Sunod atong ranking, sus kung naman gaytay ranking, pwede ka ng mga good things pod atong ranking, di pod ta mag-ranking anang ranking sa pagkakurakot na merese na gitaani. So sa ikatulong tuig straight year, ang Pilipinas nitiurok na sa taaning global rankings nga nagsukod sa kagrabe sa korupsyon sa maong dapit. Kini taliwa usab no sa flood control corruption scandal nga gihingusga ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. last year. Unya pabilin pa ang mga tao nga nag-apong usab kung unsa gyud kinsa gyud. Balik gyud dis mga ikulong na yan mga kurakot. Ang Malacañang kagahapon ni pasalig sa publiko nga ang ilang administrasyon wala ni na kuan wala ni naluya ug wasab nila gilungan kining maong pagpadayon sa investigasyon tungod kay matud pa mas daghan pa unyang mga public officials ang patubagon sa umaabot nga mga buwan. Ang Pilipinas natagak og unom ka level, 6 places to rank 120th. Kung imo nang i-zoom in del kanang naadiha ang 120, kuy naata diha oy. So sa ato pa sa mga kanang sa nagkalain-laing mga nasod sa tibuok kalibutan, apil tas ubos oy kunang hagbong pasta ng hagbong ka 120 pagkan puwa-puwang agi sa una magguol man ta kay kanang magrado ta sa unang panahon red mark gay atong grado hagbong gyud kani nga tuwa usam ni puwa pa minista ng puwa puwerteng hagbongas Pilipinas na merese na gitaan ni 120 out of 182 countries. So wa man lang nakakapute oy naunsa naman ang taon ta oy. Kani base sa monitoring sa 2025 Corruption Perceptions Index Report nga mao ang watchdog group Transparency International nga gipublish sa watchdog group nga Transparency International ni adtong Martes. Ang Pilipinas nakaangkon og Corruption Perceptions Index score of 32 out of 100. Slightly worse than the 34 rating in 2023
when it ranked 114th out of 180 and 33 in 2024 when it placed 115th out of 180. Ang score sa nasod in 2025 was also below the global average of 42 and the regional average of 45 in the Asia Pacific. So, hagbong pata sa atong average sa tibok kalibutan, hagbong na sa ato ang regional average sa Asia Pacific. Lakip sa nagkalain-laing mga nasod sa Southeast Asia ang Pilipinas. Nakatala og grado ubos sa Singapore. Ang Singapore oy number 3. O, di ba? Murag layo ra kaay taw. Asa naman itong Singapore-like city of Cebu with a touch of Melbourne features? Naunsa naman taan ni Brunei 31, Malaysia 54, Timor-Leste 73, Vietnam 81, Laos 109, Indonesia 109, and Thailand 116. Hulabesh mo kita ra gyud 120. Di man ni makuan oy. Dito ma-proud ani nga top 10. Top 10 sa mga kinakurakutan paet. Only Cambodia is at 163 and the civil war-torn Myanmar at 169 ang nakarang ug mas ubos pa nato. At the top of the index is Denmark with a score of 89, while at the bottom and sharing the 181st spot were Somalia and South Sudan, both with a CPI of 9. Transparency International nitumbok nga nagkalain-laing mga anti-corruption protests mounted by different sectors last year in response to the flood control scandal. Ang investigasyon usab gipahigayon sa Kongreso nitumbok sad og kanang connivance, kanabang panagsabot-sabot taliwa sa mga magbabalaod, mga opisyal sa gobyerno, mga pribadong kontraktor aron ibulsa mangkikik sa mga multi-billion peso projects ug daghan ini nasakpan nga wa kayo gitarong ubuhat o baka na kumpleto pero sa papel lang. Muram sad nig kanang kaminyoon, kanang minyo mo pero sa papel lang. Sa totoong buhay, wale. Frustration within the region at weak governance and limited accountability na nabati ko no matod pa in 2025 with a surge in young people taking to the streets. Tung niabot na gud sa kadalanan aron manawagan og tukmang lakang o patubagon ang nagkalain-laing mga gobyerno sa ilang mga dapit, labi pa dinhi sa Pilipinas. The climate change impacted Philippines. Ang mga mulupyo, ang mga tao, grabing kalagot sa mga aligasyon nga ang mga substantial amount, dako-dako yung kantidad sa pundo nga atong gigahinan sa atong buhis, perting dako sa atong buhis, unya na kuan lang ko no, giwari-wari lang or nangausik lang sa mga peke nga flood relief project. So sige tag buhis kay automatic man atong buhis, sakit kay tanaw inig-end sa na doon niya Diesel Form 2316. So sinig ka end of the year nagtanaw, huy kadako sa akong tax. Uy, pero tagaan lang tag proyekto nga mga anod lang appeal sa atong mga pangandoy ug sa atong mga gitampo paet oy. So sa daghan matud pang mga nasod across the Asia Pacific, good governance is undermined by weak law enforcement, unaccountable leadership, and opacity in political funding. Gwapo kaayo ang giingon ni Ilham Mohamed, ang Asia Pacific Advisor sa Transparency International. Sa daghan matud pa nga mga nasod dinhi sa Asia Pacific, ang maayo nga pamunuan gilupig sa kahuyang sa pagpatuman sa balaod. Kining liderato nga dili ra manubag o kanang way klaro usab nga kanang visibility, transparency sa pundo sa mga gobyerno. So karon matud niya ang mga batan-on kanang mas isog na nga mangayo o mo demand og mas maayong panerbisyo. Ang mga leaders karon mas kinahanglan ng mulihok pa aron mapugngan ang korupsyon ug mas mapalig-on pa ang demokrasya. Meaningful reforms can rebuild public trust and show those in power are finally listening. So I hope no kanang mata na in taon ta Pilipinas, oy kanang sige pa man taon tagpailad. Sige mog pailad din ha niya, sige mog eleksyon, sige mog dapig-dapig, nya ikaw man daugon ra mog GCash, daugon na mo ka ng mga papilit, inistepliran sa sampul balot.
So, mauna na ron, kaysa may magantos kitang tanan hasta ang nagtarong og butar. Nya, wala tay oras at ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ang pulong og kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa garang ko. Ang tao, lalaki man o babae, himo sa dagway sa Ginoo. Kini atong mabasa sa Genesis 1:26 na nagingon. Unya, mingon na usab ang Dios. Buhaton nato ang tao nga sama sa atong dagway. Tungod ini kay ang Ginoo gugma. Kinanglan nga kita makamausab nga may gugma o kita. Yatagan o katakos na may gugma sa atong isikaynon sa atong silingan. Daghan ang nahibaw ni maong sugo apan nagpakabutabungol lamang. Nganong wa ka man kaha makahimo nini. Tungod ba kay wa ka makaila kung kinsa ang imong silingan? Sa balang kasulatan nagtudlo si Jesus sa sambingay nga sa mayong Samarianon. May pare ug usa ka Levita nga nakagay niya tong tawo nga gibunog sa tulisan ug ila kining kilabyan. Sa Lucas 10:33 atong mabasa. Apan may usa ka Samarianon nga nagpadaw niadtong adlaw niyagi sa tulisan. O sa pagkakita niya sa tao, naluoy siya. Dayan na lang nga ang Samarianon mo'y nakaila kung kinsa ang iyang silingan. Ang imong silingan mo kanang tao nga dili ikaw ang nagpili. Hinoon, ang Ginoo mo'y naghatag niya kanimo. Magsuon mo kini pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Lagi mong ramahan. Pasayloa kami nga wa magpakabana sa mga tao nga imong gipili nga mahimo namong silingan. Wa namo mahimo ang among katungdanan sa pagtabang ngadto mga nagkidanglan. Bukha karon ang among mga mata ug ang mga dunggan karon kami makahimo sa unsay imong gusto nga among pagabuhaton. Amen. Ang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa garang ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limshua mo'y nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you, Archbishop Alberto Uy. Nanay Dayan ng Tatay Dodong Limshua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC. Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne sa newsroom. Sir Adel, Sir Raymond, ug diri sa studio, si Ferdy. Salamat sa inyong pagpakiguban. Sangan sa akong partner nga si Attorney John Destacamento kunyong alagad sa kanginan Malu Inocando Tabar. Magkita tayo balik ugma sa atong programang Hello Cebu. Mayong buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, maayong buntag.